Kaming dalawa hindi ready na magpunta ako ng Amerika. Ano ba ang buhay na ito? Hi guys! Hi mga auntie, mga uncle. Kumusta po kayo? It's been a while na hindi ako nakapag-update sa inyo mga inday. Kasi nagpa-mentally stable pa muna ako mga inday. But I think it's deserve nyo naman po malaman kung ano yung status ng buhay namin ngayon. Especially sa akin mga inday at sa Eric sa Amerika. So, medyo ngayong araw na ito mga day is stressful na parang wala akong na-accomplish ngayong araw. Parang wala akong nagawa ngayong araw mga inday at nasa-stress lang ako. Kasi andito ako ngayon sa Dumaguete. Sa Dumaguete ako mga inday at kaninang umaga nag-drive ako, galing ako ng Bakong papunta dito sa city. So, nasa linya lang talaga ako mga inday sa pinag-drivean ko. So, may bumangga sa akin sa gilid, sa likod mga inday. So, buti, hindi ko kasalanan kasi nag-overtake siya. Tapos pag-overtake niya, nasagil niya yung sakyanan ko. So, part ng sasakyan ko dyan mga inday, sa gilid dito sa pultahan, sa pinto is garas-garas na. Maraming mga scratch mga inday. So, since hindi naman niya sinadya, sinabi ko na lang sa kanya na mag-ingat kayo, wag masyadong mamadali. So, nag-ariglo na lang kami mga inday kasi yung babae na sa kanya is parang namumutla, natatakot mga day. So, hindi man niya sinadya at buti walang masamang nangyari sa akin o sa kanila. So, pina-erigla ko na lang mga inday. Pero, maraming gasgas na yung sasakyan ko doon sa likod. Ngayon naman, ay nako, hindi pa ako handa Hindi pa talaga ako handa mga day kay. Nag-stop over muna ako dito ngayon para mailabas ko tong nararamdaman ko ba. Kaya palagi talaga ako nag-iisip mga day, diba? Kaya alam nyo na nag-process na kami ng aming fiancé visa kasi sa Amerika kami magpapakasal. Ang gusto namin sanang mangyari kay Eric, akala talaga namin next year pa ma-approve yung visa ko. Next year pa. Like, next year pa ako makapunta ng Amerika. So, yung utak namin dalawa ni Eric mga day is stable na this year is dito muna ako sa Pilipinas. Sabi sa akin ni Eric na kung gusto mong gumala, magala ka, kung anong gawin mo, sige, pag gusto ka, kasi kapag sa Amerika na mga day, ibang-iba na. So, galing ako sa mostly nag-camping-camping lang ako mga inday. Tapos punta dito sa Dumaguete, may mga inaasikaso. Tumawag yung aming assistant sa visa processing mga inday. At sinabi nila na August 1 ang arrival ko sa Amerika next month. So ano na tayo ngayon? May, June, July, August. 2 months na lang mga inday. Pupunta na ako sa Amerika. August 1 yung arrival ko sa Amerika. Hala, pagka-shot yun namin dalawa ni Eric mga day. Kay, August 1 niya. Ang akala namin next year pa. So sabi ng assistant namin, sabi niya, ma'am, na-approve na po kasi sa'yo sa USCIS ba yun? Tapos dito sa Manila. So, ready na mga inday yung appointment ko para interview at saka medical kasi pag nakapag ano na daw ako, sunod-sunod na daw yun mga inday. At saka yung nilagay nila sa application ko is August 1, makarating ako ng Amerika arrival. Sabi ko, hala sir, hindi, na-shock ko mga inday ba? Wala sir, hindi ba pwede na wag na muna this year kasi hindi pa ako handa. Sabi ng agency ko, sabi niya, okay lang po ma'am, pwede mo muna nating i-stop yung processing at pwede muna natin na hindi anuhin yung schedule nyo for interview. Tapos pag ready na ko yung sabihin nyo lang kami para ibalik natin yung processing. Kasi sabi niya sa lahat po ng mga client na handle namin nung kayo lang po na nag-process ng fiancé visa na hindi excited na lumabas. Sabi ko hindi man hindi excited sir, pero hindi pa talaga ako ready kasi once alam ko na talaga sa sarili ko mga inday ba na once makaalis na ako dito sa Pilipinas at andun ako sa Amerika, mahirapan na ako bumalik dito sa Pilipinas kasi mahal yung ticket. The same time mag-wait pa sa green card. Tapos siguro aabutin talaga ng taon mga day, and yung utak ko is na stable na rin na sobrang tahimik doon, sobrang
Hey, kahit sino mang sabihin ko na mga kakilala ko mga Inday na andun sa Amerika na nakatira o marami man kayo dyan sa Amerika nakatira mga Inday o sa ang sulok sa mundo kahit na dito kahit na hindi dito sa Pilipinas iba talaga no. Kaya lalo na yung bahay ni Eric mga Day malaki tapos ang laki ng lupa ni Eric. 9 hectares yung lupa niya sa likod ng bahay niya. Tapos yung kapitbahay niya sobrang layo mga Day. Tapos yung mga kapitbahay niya, mga gulang mampud, o wala talaga. So, ang naisip ko na gawin ko, pupunta ng Amerika, mag-fishing, mag-garden na lang, maglibang-libang na lang sa aking kaugalingon, kay, grabe man ka, mingaw dito. So, hindi pa nga ako nagapunta mga Inday, pero, andito pa ako sa Pilipinas, pero yung utak ko is, sineset up ko na ito yung maging buhay ko sa Amerika. So, I choose naman, so, while andito pa ako sa Pilipinas, gusto ko munang mag-enjoy. So, sinabi ko kay Eric mga Inday, sus, kaya na-shock man po tayo si Eric. Na-shock man po talaga si Eric mga Inday, bakay akala talaga niya kay next year pa maaprobahan yung visa ko. Sabi niya, no, hindi pa ako ready na pumunta ka dito kasi yung bahay nila kay matanda na yung mga parents nila hanggang nawala na yung parents niya tapos matanda na rin si Eric. So, yung bahay nila is may kalumaan na talaga yung bahay nila mga Inday. So since kay wala may babae sa ilahan na balay, walang babae sa kanilang bahay mga Inday, iba biya talaga ang bahay pag may babae, di ba? So, kahit yung video call kami ni Eric, marami talagang linisin, marami talagang pwede dapat ayusin kasi mahina na yung matagal na yung balay nila ba? Oh, tapos mga Inday, sabi niya na kasi mga ilang months na nakabalik siya sa Amerika mga Inday is nagpaputol siya ng mga kahoy, ang mahal doon. Hoy, maday, kuan ko day kay mahal di ay nang magpaputol og kahoy sa Amerika, sobrang mahal. Ang nabayad daw niya $20,000. Kasi yung bahay ni Eric mga Inday, maraming puno kasi nasa parang province side sila ng North Carolina ba. Ang daming puno, tapos ang sobrang taas sa mga pine trees, so nagpaputol siya. Pinaputulan niya lahat mga Day nung malapit sa bahay tsaka malayo sa bahay basta included sa kanilang area. Tapos nabayaran daw sa kapatid niya at saka sa kanya kay sa peso pa 1 million. Grabe na shock man ako eh. Yung mga sa atin dito pag namamutol tayo ng kahoy, di ba? Kanang ginasave natin yung kahoy para ng bahay or anumang gamitan, ibenta. Sa kanila mga Inday pinahimo lang ng sudas. Pag naputol ng kahoy, may machine na ring, magaling para itapon na lang dito sa mahimo ng sudas. Sabi ko, hala dong, wag mong ganyanin lahat para pagdating ko sa Amerika is may nagbibinta dito. Pagdating ko sa Amerika, may kabibiligan. Ba ganing malingaw ko sa kong kagalingon nga nahilig kasi ako magpanday-panday. Sus, kaya naman si Eric, sabi ni Eric na, hindi pwede na maglagay ako dito ng maraming kahoy kasi puy-an daw og sawah. Marami daw ahas na tumira basta kay maanuhan ng kahoy mga Day kasi sa kanila kay marami daw black na ahas. So, yan talaga yung gusto ko, hindi ko gusto, yan yung talaga yung kinigilibutan talaga ako mga Inday, nakakita ako ng labod, wating, ahas, mga insekto mga Day, ayaw ko makita yan. Sabi ko, sige na lang. Sabi naman ni Eric, huwag ka mag-alala kasi pag nandito ka na sa US, marami talagang kahoy dito, marami kang magagamit. So, hindi pa talaga ako ready mga Inday. Si Eric din, hindi rin ready na makapunta ako sa Amerika. Kaming dalawa, hindi ready na magpunta ako ng Amerika. Ano ba ang buhay na ito? Tapos ngayon, dito ako sa Dumaguete, kay maghanap ako ng diving dito mga Inday kasi nag-diving ako last week dito doon sa Dawin, napakaganda, gusto kong mag-diving ulit dito. Mas maganda yung may mga kasama ka ba, man akong kasama, so dito muna ako, tapos dito na lang ako sa sasakyan ko natutulog mga Inday. Tingnan nyo, may unan, may habol, tsaka may ilaw din ako dito mga Inday sa sasakyan. Ito mga ilaw ko is solar. Tapos may battery na din ako dito mga Inday para kung saan ako maabutan ng gabi sa daan is magpa-parking na lang ako kung saan yung safety, yung park, ganon. Doon na ako matutulog mga Day. Tapos bubuksan ko lang yung yung salamin ko dito ng konti
para makapasok yung hangin sa labas. At saka may electric fan din ako dito mga Inday. O diba? So, bastante na, hindi na ako magbabayad ng, sobrang busy man dito eh. Hindi na ako magbabayad ng hostel or hotel mga day. O di nakatipid ako. So, plano ko mga day na magpunta ako ng Bohol, gamitin ko lang yung sasakyan ko, mag-drive. Kaso lang, ang kanang kinakatakutan ko, baka ma-abri ako sa daan. Tapos, nabuthan ako ligid sa una mga Inday, naka-change na ako ng gulong. Pero, hindi ko kaya na ako lang isa na maglagay balik ng gulong. Tapos, yung extra na gulong ko dyan is expired. So, 50-50 yung decision ko is tutuloy ba ako ng Bohol na magsasakyan or hindi na muna ako magsasakyan. But, gusto ko talaga mga Inday ba na before ako makaadto ng Amerika kay aking maranasan ang pag-van life. Actually, nag-van life na ako ngayon. Pero hindi pa talaga kumpleto kasi may gasto ako dito na maliit, may lamesa ako maliit, may upuan ako na maliit, makatulog ako dito, may habol unan, may kuryente din ako dito sa solar gamit ko. So, nag-van life na talaga ako mga Inday. Pero hindi pa talaga nakuha yung goal ko na van life na ikutin yung ibang lugar. Kasi dito sa Dumaguete, malapit lang, 3 hours lang sa amin eh. So, gusto kong punta ng Bohol, gusto ko punta ng Siquijor, sa doon sa mga malalayo, pero ako lang grabe ka risky. So, risky talaga yung gagawin ko. So, dito muna ako sa malapit, sa Dumaguete muna mga Inday. Hanggang malaman ko kung ano yung mga kailangan ng pag-van life. Pero so far, so good naman. Nasahig lang ako nakatulog ng Inday. Tignan nyo. And dyan lang ako natutulog. May gitara ako para hindi ako maboring kasi ako lang naman isa. Tapos ito yung mga ilaw ko. Oh, marami akong ilaw. Oh. Yan. Naka-solar yan mga day. Tapos yung mga damit ko is nasa upuan. Diyan sa upuan. Yung babaw is yung gamit sa kusina. Yung sa ilalim is gamit ko sa mga damit ko. Tapos yung sapatos ko andito kasi nag-walking ako. Yung gitara. So, okay na. Okay na ako sa buhay ko ito mga Inday. Pero yun lang yung ibibigay ko na update sa inyo ba na okay na pala yung visa ko. Ready to, na interview na, pero pinahinto muna namin ni Eric, mga Inday, kasi pareho kaming dalawa na hindi ready. So, naku, ano kayang buhay ko doon pagdating ko? Maiiba jud ang ako ang buhay, kasi ngayon, lakwatsera ako, kung saan ako nakapunta, tapos pagdating sa Amerika, naku, pundog balay. Realidad siguro, gid na. Kumusta si Eric sa Amerika mga Day? Yung last picture na pinost ko, yung nagdamit si Eric, nagre-ready papunta ng church. Bumata siya na parang yung mukha niya is malinis, na yung gupit niya is angayan siya sa ihang gupit. Tapos, lately mga Inday, last week, napansin ko, mas lalong nag-slim si Eric sa Amerika. Sabi ko sa kanya na, wag mo masyadong magpa-slim dong. Kaya maumon dyan yung gusto mga Day. Ganyan talaga ang gusto niya na magpa-slim siya. Ako naman, tinintry ko talaga ang best ko na mag-walking na ako, magda-diet na ako. Kaso lang mga Inday, nung already 1 month na nag-diet ako, nag 2 meals a day, tapos nag-low carbs. Tapos yung huminto ako pagkain ng rice, yung rice, replacement ng rice is sweet potato. Parang naninibago yung tiyan ko mga Inday. Kaya, after 1 month of changing my diet, talagang bumaba yung timbang ko from 60 to 54. Pero last week mga Inday, dinala nila ako sa emergency kasi mag 1 week na yung tiyan ko na hindi ko maintindihan yung sakit na para bang kirot na para bang may tumutusok sa tiyan ko. Kasi nag-spur fishing kasi ako mga Inday, namana ko pa. Tapos, nag-start akong mamana alas 7 ng gabi, umuwi ako alas 12 ng hating gabi. So, akala ko is napanuhutan lang ako mga Inday, yung may marami lang gas sa tiyan ko, kaya iba yung pakiramdam ko. Umabot na ng 3 araw, iba pa rin yung pakiramdam ko. So, pagka 5 days na mga Inday, dinala nila ako sa emergency doon sa Kabangkalan. Pinang-hospital nila ako, tapos
binagyan ako. Outpatient lang din ako mga Inday, kahit na dinilan nila ako sa emergency kasi ayaw kong kasi okay lang man ako, magkakalakan lang man ako. Yun nga lang, very discomfort yung tiyan ko kasi masakit, na tumutusok na para bang ginanon sa loob. So, nagre-research ako mga Inday. Akala ko is may ulcer or may appendix or ganun, or baka nabutas na niya yung tinai ko. So, gusto kong mag-suggest ng doktor ng ultrasound. Pero yung doktor is hindi mo na ako pina-ultrasound mga Inday. Binigyan mo na niya ako ng mga medication. So, it's been already 2 weeks now na nag-take ako ng medication. So, hindi na ako nag-undergo ng ultrasound kasi parang yung mga meds ko mga Inday is effective naman. Kasi mga 1 day, nawala na yung discomfort ng tiyan ko, nag-stop na ako mag-inom ng aking mga gamot. Tapos after 1 day, bumalik na naman yung pagka-discomfort at saka sakit ko mga Inday. So bumalik na naman ako na mag-inom ng gamot. So actually, ito yung isa sa mga gamot. May 4 akong gamot na iniinom. Omeprazole, itong ranitidine, tapos ano ba yung iba, nawala na kasi naubos na mga Inday, paubos na, tapos bibili na naman ako kasi yung reseta ng doktor is good for 1 month. So, sana lang mawala na din itong discomfort ko without taking any medication kasi hindi ko magawa yung gusto kong gawin, lalo na mahilig ako sa tubig. Tapos pag bantayan ako ang aking lawas mga Inday ba, na kapag malamig, sumasakit na yung tiyan ko. So, since na may mga akong iniinom, may mga gamot akong iniinom, kailangan ko talagang kumain. So, nung kain ko, nagda-diet ako, 11:00. Breakfast and lunch. Yun na yun. Tapos, low calorie deficit lang. Tapos, pag 5:00, dapat mag-dinner na. Tapos ginagmay lang mo dyan ang aking kainin mga Inday ba, konti-konti lang. Tapos, ngayon na may mga gamot ako na iniinom, hindi pwede na konti-kontiin ko yung kain ko kasi time to time nagugutom ako mga Inday. So, 1 week lang akong bumalik sa normal kong pagkain. Kahit na konti-konti lang, lumaki na naman ulit ako. Sus ko. Sa bahay, pag alis ko sa bahay, 54. Siguro ngayon, 57 na naman ako. So, grabe. Ang bilis ko talaga, 1 week lang mga Inday, talagang lalaki na talaga ako. So, pinipilit ko na i-balance yung sarili ko na mag-walking, ganun, para hindi ako masyadong, tapos sabi ni Eric, magpa-check na lang din ako sa aking gynecologist kasi may PCOS man ako. Pero last time na nagpa-check ako ng aking PCOS mga Inday is nawala na daw. So this time, ipa-check ako ni Eric, baka daw bumalik at kasi yung mga balahibo ko sa paa ko mga Inday is tumataas ba. Tapos yung puson ko, niregla ako, sobrang sakit mga Inday, parang mahimatay ako, sobrang sakit ng puson ko first day and second day. Hindi man ako dati ganito, kapag may regla ako, kaya ko lang mga Inday, pero this time na niregla ako, sobrang sakit. Sabi nila, pag nagkaanak ka daw, mawala daw yung sakit na nararamdaman mo. So, I will see mga Inday. But now, bibili ako ng another week sa aking gamot. Naghuhinto lang ako dito mga Inday para magpalabas ng magpalabas ng aking na-experience, naglabas ng mga update sa buhay kasi deserve nyo naman yun kasi andyan kayo na sumusuporta sa akin. So, yan lang po muna ikakasabi ko sa inyo ngayon na hindi po ako makapag-upload. Focus ng video everyday kasi nagpa-mentally stable pa ako mga Inday. Kay gamay na lang kulang, mabuang na ko. Gamay na lang kulang, maturiring na si Inday Buriak. Maturiring na mangganing pagani kulang nagkaon. But anyway mga Inday, thank you so much sa inyong panonood at please huwag kalimutan po na i-share inyong mga opinion sa comment section. Yung mga positive lang po. At saka kung may suggestion kayo, I am very open na makinig po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat and amping and take care.